Being part of the Aurora mission is more than a privilege for me. It was supernatural, it was God-led, and it was one of the most memorable experiences I have had with the Lord and the church. Malapit sa puso ko ang missions dahil noong bata pa kami at nakatira sa Payatas, nare-reach out kami ng iba't ibang Christian organizations sa pamamagitan ng summer Bible studies, missions at local support. Kaya nang malaman kong ito rin ang puso ng church at ni Tatay Mans, sobrang na-excite ako na makasama. I was blessed to be part of Team Kasiguran. Bago pa man kami umalis, sinabi na ito ang pinakamalayong area at maaaring maging challenging ang community. Pero handa ako. Lumaki akong mulat sa hirap at binaon ko ang mga karanasang iyon para mas maging handa sa matututuhan mula sa Diyos, sa mga misyonaryo at sa komunidad ng Dipuntian. I was assigned sa kids ministry sa paggawa ng visual aids at sinubukan ko ring mag-raise ng fund. Sa kids ministry, nag-prepare kami ng lessons about emotions kung saan nag-role play kami para sa mga bata. Nakakatuwa yung experience kasi yung mga bata ay talagang nag-enjoy at natuto. Aside sa kids ministry, na-assign din ako to testify during the Sunday service. Naalaw kami ng pastor, missionaries at chieftain ng Dipuntian na mag-lead ng Sunday service. As part of the program, may isang magte-testify from the team at ako yung na-assign ng team leader namin na si Ate Clarice. At first, I was hesitant kasi hindi ko alam kung may maibabahagi ba ako sa kanila. Pero nagtiwala ako sa pinapagawa ng Lord at tinanggap ko ito bilang isang pribilehiyo. I shared to them na hindi naging madali ang buhay namin. I told them na lumaki rin kami sa hirap gaya ng nararanasan ng karamihan sa kanila. Na noong grade 2 pa lang ako, muntik na akong patigilin sa pag-aaral dahil hindi na kaya magpaaral ng mga magulang ko at kung gaano ako gabi-gabi nagdarasal na, Lord, ayoko huminto. Gusto kong makatulong sa kanila. At kung paano dininig ng Diyos ang panalangin ko sa tulong ng isang mag-asawa mula sa England na nagpaaral sa akin mula grade 3 hanggang college. Kaya sa tuwing nahihirapan ako, naaalala ko na may isang pinadala ang Diyos ng mga tao. Hindi ko sila kadugo, pero naniwala silang kaya kong makapagtapos. Ibinahagi ko sa kanila na doon ako patuloy na kumapit. Pero dumating ang isang mabigat na pagsubok. Noong mismong Pasko, 2019, naghiwalay yung mga magulang ko. Habang masaya ang paligid, kami ay dumaan sa matinding lungkot at gulo. At kinento ko rin kung paano na sa panahong iyon, dinala ako ng Diyos sa isang mental health seminar ng Horizon sa PUP noong 2019. Ang Horizon ay hindi lang naging church para sa amin, kundi naging tahanan at sandigan. Sa tulong ng mga pastors at leaders, natutuhan naming magkakapatid na lumapit at magtiwala ng mas malalim sa Diyos at doon namin naranasan ang tunay na pag-asa at paggaling. Bukod doon, ibinahagi ko rin na sa biyaya ng Diyos, nakapagtapos na ako ng kolehiyo, nakagraduate na ako noong senior high school bilang batch valedictorian at sa PUP bilang magna cum laude with full scholarship. At ngayon, nag-work na rin bilang creative producer sa isang media company. After ko mag-testify, isang kabataan na nag-share sa congregation na na-challenge siya na magpatuloy at manatili sa Panginoon kahit mahirap. Nakaka-bless na ginamit ako at ang team ng Diyos para maipakita sa kanila na may malaking plano pa rin ang Diyos para sa tribo. Imagine, kung hindi ako sinagip ng Diyos 5 years ago, hindi ko masasaksihan at mararanasan ang ginawa niya sa mission sa Aurora. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kailangan kong maranasan ang mga naranasan ko noon. Dahil gagamitin pala ito ng Panginoon para magpakita ng kadakilaan niya. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa iba pa. God is amazing. At totoo ito sa mga naranasan namin individually and as a team. Pinakita niya kung ano ang kayang gawin ng unity. Kung iisa ang puso, kilos at ang goal. Kahit magkaroon ng struggles, mararamdaman mo supernaturally ang pagkilos ng Diyos. Lastly, isa sa pinaka-memorable moments namin sa Dipuntian ay nang lumabas ang rainbow bago kami mag-lead ng Sunday service. It's as if God was telling us that He was present all throughout the mission. Sa kasiyahan man o sa mga nakakapagod na pagkakataon. And He will always be there for the rest of our lives as long as we're obedient to Him. I am Ginvera Noriarte, once broken, yet now made whole, living to serve the one who saved me and loves me the most. Salamat, Panginoon.
Let there be joy in the house of the Lord today. Come on, let's shout of praise to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Day you made, so I will rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord is my strength. Oh, Jesus, come what may. You are worthy of all my praise. This is where I believe that you are more than enough for me. He's faithful. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. 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 Oh, my soul, bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord is my strength. Oh, take you, God. Like a river, oh Holy Spirit, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing, Holy Spirit, so let it rise up. That's our prayer, Lord. Like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing, Holy Spirit. The joy of the Lord is my strength. 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 Sing, oh my.
my soul, bless His name. All that is within me, sing. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, sing. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. To hide this weary soul, this bag of bones, and I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond, and just when I ran out of gold, I met a man and he told me that I was not alone. Come on, take the Lord for this moment. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My love is burning, yes, oh God, like ashes in the wind. So love to my old friends, burden and bitterness, you can just keep it moving. You ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how You saved my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Jesus. Love's another one. Come on, let's declare that. You are free in Jesus' name. I am free. Love's another one. I am free. I am free. Free from guilt, free from shame. Love's another one. I am free. I am free. I am free. Love's another one. I am free. I am free. I am free. Love's another one. I am free. I am free. I am free. Love's another one. I am free. I am free. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior.
master. I take the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I take the master, I take the Savior, I take God. I take God. I take God. Purihin po natin ang lugar na ito, ang sandali ito ng pasasalamat at ang buhay sa Panginoon na nagligtas sa atin, na nagpalaya at nagpagaling sa ating lahat. Thank you, Jesus. Lord, you are worthy, O God. There's none like you, O God. Thank you, Jesus, Panginoon. Kung aming aalalahanin ang iyong kabutihan, Lord, napakarami, Lord God. Hindi po namin kayang bilangin, Panginoon. Kaya sa aming pag-aawitan, hayaan mo po, Lord, na yung mga puso po namin ay talagang ibuhos po namin sa iyo, Diyos, bilang aming pagsamba, bilang aming papuri at pasasalamat, Lord. Sa tanging Diyos na nagmahal sa amin, sa tanging Diyos na siyang nagbigay ng buhay para sa amin, para kami ay mabuhay ng malaya. Lord, you are worthy. Come on, church, let us worship Him. Let us lift up His name and humble our hearts before Jesus, the God of all, the King of kings. Lay down your hearts. Lay me down at your feet.
hearts are still before you, God. Hallelujah. There's none like you, Lord. You are my Lord. I have no good apart from you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I have never walked on water, felt the waves beneath my feet, but at your word, Lord, I receive your faith to walk on oceans deep. And I remember how you found me in that very same place. All my failings surely would have drowned me. Still you made a way. You are my freedom, Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? You have said that all the heavens sing for joy at the one who finds the way to freedom. True Lord Jesus, brought from death into his life. And I remember how you saw me through the eyes of your grace. Though the cost was your beloved for me, still you made a way. You are my freedom, Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? You are my freedom, Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? Yes, Jesus. Come on, thank him for all that he is, for his goodness, for all that he has done in your life. Thank Jesus. Oh, you've been with me through it all, Lord. You have shown your faithfulness, God. Come on, pour out your thanksgiving, pour out your praises to him who loves us unconditionally. For him who has given us the greatest sacrifice of all. To him who loved us with the purest and the strongest love in the universe. Thank you, Jesus. Oh, Lord. Thank you, Jesus. You are my freedom, Jesus, you're the reason. The strongest love for us. You are my freedom, Jesus, you showed us the deepest love, the purest love. Thank you, Jesus.
Jesus, you're the reason. You are my freedom. Jesus, you're the reason. You are my freedom. Jesus, you're the reason. I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you? Here in my life, here in my life. You are my freedom. Jesus, you're the reason. I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you? Here in my life, here in my life. You are my freedom. Lift up your voices. Jesus, For He's you're the worthy. reason. I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you? Here in my life, here in my life. You are my freedom. Jesus, you're the reason. I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you? Here in my life, here in my life. You are my freedom. Jesus, you're the reason. I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you? Here in my life, here in my Lord, wala kami kung wala ka, Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you so much, oh God. You are so, so good, Lord God. Panginoon, tulungan mo po kami na laging alalahanin yung katapatan at kabutihan mo po sa amin, Panginoon. Ang iyong dakilang pagmamahal at katapatan, O Diyos. Sa aming paglakad, sa aming pamumuhay, Lord God, tulungan mo po kami ng laging may pasasalamat at papuri at paghandog ng aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Because you are worthy, God. You are worthy. Thank you, Jesus. Oh, we stand amazed sa kung sino ka at sa lahat ng ginawa mo, Panginoon. Salamat po. With all our hearts, Lord, we praise you and we thank you, O God, for you alone are worthy. Again, yung pinakamalakas na palakpak po para sa Panginoon. Thank you, Lord. All glory and honor unto you alone. Can we shout, Jesus? Jesus! Thank you, Lord. Remain standing and give God our 7-second praise. And let us welcome our speaker, Pastora DG Bonilla. Amen, amen. Pakitingnan nga po yung katabi. Pakitanong nga po siya, marunong ka bang maghawak ng sikreto? O, di mo matanong, bakit mukha bang hindi? Mukha bang hindi mo pagkakatiwalaan niya ng sikreto? I believe tayo pong lahat, one way or another, ay nabahaginan na ng sikreto. Or kaya naman tayo po ay nagbahagi na ng sikreto, ng lihim. Lihim na itinatago mo. Pero ang Panginoong Diyos po din po natin, alam po natin, sabi niya sa kanyang salita, ay meron ding lihim. Sabi nga po,
Sa Deuteronomy 29:29, the secret things belong to the Lord, our God. But the things that are, pakibasa po ng malakas, revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Kung ikaw ay may sikreto, ikaw ay may lihim, ang Panginoong Diyos din. At minsan nga pang totoo po niyan, minsan nako-question natin ng Diyos, Lord, bakit hindi ko alam, bakit ito nangyayari sa akin? Lord, bakit hindi mo ipaliwanag sa akin? Lord, bakit hindi mo ipakita sa akin? Pero minsan, hindi na po talaga natin malalaman ng kasagutan. Pero ang sabi po sa kanyang salita, may mga bagay na ibinubunyag ang Diyos. May mga bagay na ipinapaalam ang Diyos. And that's the question for all of us. What are we doing to the things that God reveals to us? What are we doing to the things that God is revealing to us every single day? Ano kaya? Paano kaya natin hinahawakan ang mga bagay na pwede namang ilihim na pero sa personal na paglalakad mo sa Panginoong Diyos, sa personal na pag-unawa mo ng Kanyang salita, God is revealing something to you. And how are we handling those things? Kaya naman po ngayong umaga ito pag-uusapan po natin, pakibasa po ng malakas. Hindi ko po alam kung ang mga sikretong alam po ninyo ay nagalak po kayo. O baka nung nalaman ninyo, kayo po ay, sana hindi mo na lang sinabi sa akin. Pero ngayong umaga ito, pag-uusapan po natin, hindi po natin pag-uusapan ano ang sikreto para magalak. No? Pag-uusapan natin, ano ang sikreto ng kagalakan? Ano ang sikretong binibigay, binubunyag sa atin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kagalakan? Handa po ba tayo ngayong umagang ito? Sige po, let's just continue to pray. Oh God, we surrender to you our hearts this morning. We surrender to you our thoughts, our mind, oh God. Lord, kung meron man ng mga gumugulo sa aming isipan, ngayong oras na ito, Panginoon, sa kapangyarihan mo, oh Jesus, itinatakwil namin lahat ng ito. Oh God, just continue, oh God, to fill this place with your presence. Manifest your presence in this place, O God. At sa bawat taong naririto, Panginoon, dinedeklara po namin walang lalabas na hindi po ninyo kinatagpo. As we continue, O God, to talk about joy, your gift, O God. Lord, hayaan nga po ninyo, Panginoon, na sa kabila, O God, ng mga sitwasyon namin, mga dalahin po namin, Lord, hayaan po ninyo na ang kagalakan na nanggagaling lamang po sa inyo ay maging totoo sa buhay namin sa bawat araw. Maraming salamat, O Diyos, at sa lahat ng gagawin po ninyo, maingat na binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat. At ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. Pwede na po tayong maupo. Bakit nga po ba natin pinag-uusapan ng joy? Because sabi po sa Galatians 5:22 and 23, maybe some of us, we have already memorized this. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pakitingnan nga ulit ang katabi. Meron ba siya ng bunga na ito? Pwede na, Pastora DJ. Malapit na, malapit na. Pero ito po, no, paalala lang din po, no? Di ba? Baka some of us, we are asking, bakit nga ba ang binabanggit dito ay siyam? Pero ang sabi, the fruit of the Spirit. Because this is considered just one. Na ibig sabihin, kapag nasa iyo ang banal na Espiritu Santo, lahat ng ito ay nasa sa iyo. Amen? Parang 5 lang po yung nag-a-agree. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu Santo, lahat ng ito ay nasa iyo. Amen? Ayun, medyo dumana yung nagtitiwala. Yes, lahat ng ito meron sa akin. Kaya nga po, di ba? Ang sabi po dyan, this is the fruit of the Spirit. At ang sabi po ng serye po natin, in joy, getting serious about joy. That we are discussing joy. We're talking about joy with seriousness. Hindi lang po ito basta katuwaan, happiness. Alam po natin na iba ang happiness, iba ang happy sa joy. Tama? Alam po natin yan. Di ba? Because when we say happy, masaya, nakadepende po yan sa mga nangyayari sa paligid natin. But when we say we are joyful, we have joy in our hearts, lagi pong naririyan ang kagalakan kahit na may problema. Dariyan ang kagalakan kahit na may pagsubok na pinagdadaanan, yan po ang kagalakan.
And again, this morning, pag-uusapan po natin, ano nga ba ang sikreto na pwedeng ibigay sa atin ng kagalakan? Ano ang sikreto? Sabi natin kanina, may mga bagay binubunyag ang Panginoong Diyos. God is revealing to us. But sometimes, we do not see it. Yun po ang katotohanan. Binubunyag na sa atin ang Panginoong Diyos, pero minsan hindi pa po natin nakikita. Hindi natin nare-realize. Our ears are not open to His voice. Our eyes are not open to see those revelations from the Lord. Kaya ngayong umagang ito, tingnan po natin, ano nga ba na sa totoo lang, alam naman na natin, nabasa naman na natin, pero mga sikreto pala ito na ibinunyag sa atin, na minsan parang, yun na pala yun. Ang sabi po, sino po sa atin dito, familiar po sa verse na ito? I can do all things through Him who strengthens me. Sino po sa atin, ano mo to, life verse mo ito? Yes. Sino po sa atin dito? Familiar po tayo sa verse na ito. Taas ng kamay. Ha? Yung iba talaga na lang. Taas ng kamay. Okay, taas ng kamay. I believe most of us, we have heard this. Baka nga po na-memorize na natin. Di ba? O tanong, kapatid. Kung familiar ka sa verse na to, when was the last time that you declared it? I can do all things through Christ who strengthens me. Nung mag-e-exam ka, kasi nakakalimutan mo yung mga na-review mo. O baka hindi ka nag-aral. I can do all things through Christ who strengthens me. Nung pupunta ka at alam mo, finals na sa game ninyo, yes, I can do this. Kailan? Kailan huling pagkakataon na dineklara mo ito? Memorize mo ito. I believe most of us, if not all of us, we are familiar with this. And another verse. Pagkatapos lamang po ng ilang verse, after verse 13, ito naman po, I believe some of us, if not most of us, are also familiar with this. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. At maaari, di ba, when we pray to other people, baka isa rin po ito sa dinedeklara po natin, di ba? I declare that our God will supply every need of yours. Makikita po natin sa dalawang verses na to na kahit papaano, I believe most of us are very familiar with yung superlative nature of God's sufficiency. Right? Makikita po natin kung gaano yung completeness na ang kayang ibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Ang sabi, I can do all things. So when you say all things, ibig sabihin, wala kang hindi kayang gawin. Tama po ba? Yun po ba ibig sabihin ng verse? Parang, my God will supply every need. Sino po sa atin may pangangailangan? Yes, yung iba? Kompleto na ako. Yes, I have a perfect life. Yes, sana all. Grabe po, diba? Ito po ang pangako ng Panginoong Diyos. Dito po tayo tututok sa umagang ito. Alam po natin, sa buong serye na ito, this is the last part of our series in Joy. Pang ilang part po ngayon? 12. Yes, part 12. Samantalang 4 chapters po ang Philippians, ang dami pong tinuro po. Sa totoo lang, ang dami pong pwedeng i-reveal sa atin ni Apostle Paul through Philippians. But we have just tackled, Tatay Mas shared to us, taught us, di ba? Mga bagay, ano nga ba ang kagalakan? Di ba? Saan nanggagaling ang kagalakan? Ano ang nagnanakaw ng kagalakan? Yan po mga bagay na tinuro po sa atin. At ngayong umagang ito, titingnan po natin mula dito po, no? Sa verses na ito, tututok po tayo sa dalawang verses na to. Pastora, di siya sinasabi mo may sikreto. Anong sikreto? Yes. Dito po sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. Ano po ang sikreto na dinadala ng kagalakan? We know this is the last chapter. Nasa huling bahagi na po tayo ng Philippians, ng sulat ni Apostle Paul for the Philippian church. And so sinasabi niya, all the while, he's always saying, rejoice, magalak kayo. At nasa dulong bahagi na po siya, at sinasabi na po niya, sa kagalakan na itinutulak ko sa inyo, sa kagalakan na pinapaalala ko sa inyo, ito yung mga bagay na meron tayo. Ito yung mga bagay na meron ako.
I can do all things through Christ who strengthens me. This is the secret. Pakibasa po ng malakas. The secret to contentment. Tanungin mo nga lang ang sarili mo, ako ba? Kontento nga ba ako sa buhay ko ngayon? Am I satisfied with what I have right now? O ang dami ko pang inaasam-asam, ang dami ko pang hinahanap-hanap. Ano nga ba ito, Pastora DG? Ano yan sinasabi nating contentment? Pag-usapan po natin mamaya. And yung sinasabi po natin sa verse 19, my God will supply every need of yours. This is the secret to generosity. Ito po ang sikreto ni Joy. Dahil sa kagalakan na meron si Pablo, ito yung mga bagay na natagpuan niya. Sa kagalakan na meron siya at sinasabi niya po sa atin, mga kapatid, meron kang banal na Espiritu Santo. The moment you received Christ as your Lord and Savior, nanahan sa iyo ang banal na Espiritu Santo at isa sa bunga niyan ay kagalakan. At nang meron ka ng kagalakan, yung kagalakan na galing sa Panginoong Diyos, ito yung mga sikreto niya. Yung sikreto ng contentment and generosity. So yan lang po ang dalawang bagay na pag-uusapan po natin. Dalawang sikreto. Ikaw kaya, ano kaya yung mga sikreto mo sa buhay? Ano kaya yung hanggang ngayon nililihim-lihim mo? O ano kaya yung mga lihim na napakinggan mo na, narinig mo na? Tanong, nanatili bang lihim? O the moment na binahagi sa'yo, ikinalat mo na. Alam mo, ito yung sikreto na pwede po nating ikalat. Amen? Ito yung sikreto na kung pwede nga ipalaganap natin. Kasi sinabi po ni Pablo, kasi ang totoo, bakit naging sikreto? Kasi ang totoo, minsan hindi natin nare-realize. Sometimes you do not realize, ito pala yun, ito pala yung sikreto sa contentment, ito pala yung sikreto sa generosity. Bakit ang tagal-tagal ko nang nababasa, hindi ko naman to alam. Okay, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Are you ready this morning? Parang 10 lang. Are you ready this morning? Yan, medyo siguro kumain ng candy. Number 1, joyful contentment. Yan po ang unang sikreto ni Joy. Okay? Hindi po si Doktora Joy. Pero pwede rin. Unang sikreto ni Joy, joyful contentment. Basahin po natin. Bago po nag-verse 13, siyempre po may mga verses before that. Tama? Ayan. Basahin po natin mula verse 10. Ang sabi po dito, I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Ang sabi po niya sa mga Philippians, alam ko naman na labis kayo nagmamalasakit sa akin, kaso wala kayong pagkakataon at labis ako nagagalak na ngayon sa wakas, nagkaroon ulit ng panahon para maipakita ninyo sa akin ang inyong pagmamalasakit. Ang sabi niya, sobra daw po siyang nagagalak. Not that I am speaking of being in need. Hindi ko sinasabi na kasi ang dami kong pangangailangan. For I have learned in whatever situation I am to be content. I know, intindihin po natin itong mabuti, I know how to be brought low and I know how to abound in any and every circumstance. I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. Ang sabi po ni Paul sa atin, natutunan ko na ang sikreto kung paano mamuhay na naghihikahos at nagkakaroon ng kasaganahan. Sino po kaya sa atin na makakapagsabi, kahit pa paano nakaka-relate tayo kay Paul? We know how to experience, how to be brought low, and we know how to abound. Ang sabi niya, natutunan ko. This is the first reminder for us ni Apostle Paul. Anong pong sinasabi niya? Contentment can be learned. Pakisabi po sa katabi, matututunan pala natin. Ang totoo po niyan, minsan hindi natin alam, kontento na nga ba ako? Sino po sa atin may mga pangarap? Amen. Marami. Diba? Siguro naman halos lahat pa tayo. Diba? Kahit ang mga lola natin, yes, may mga pangarap pa, di ba? Wala naman sa age eh. Sabi nga, habang nabubuhay tayo, hindi pa tapos
Tapos ang purpose, so pwede maghangad pa tayo, Lord, ano pang ipapagawa mo sa akin? Lord, ano pang ipagkakatiwala mo sa akin? So baka minsan po naisip natin, kapag ba may pangarap ako, hindi pa ba ako kontento? Of course not. Pero ano nga po bang sinasabi dito ni Pablo? Ang sinasabi ni Pablo, matutunan natin na kung ano ang meron tayo ngayon, hindi nawawala yung kagalakan dahil yun ang tinuturo ng kagalakan. Kung totoong may kagalakan sa puso ko, kung totoo na naririto, napupuspos ako ng banal na Espiritu Santo at ang bunga niya ay kagalakan, maghirap man kami, mawala man kung anong meron kami ngayon, mawala man yung bilyon-bilyon, yes, na pinagkakitaan mo, yes, mapupuno pa rin ng kagalakan ng puso ko, yun ang contentment. Ang sabi po ni Pablo, ito po ang sikreto. Sikreto na sinasabi na po niya sa atin. Dahil ang totoo, again, sometimes we do not realize. We do not realize that, ito yun. Ano yung sikreto? Again, the secret is that truth that Paul is continuously not just acknowledging, but continuously declaring, I can do all things through Christ who strengthens me. Dahil ang totoo, ito po ang katanungan, when does contentment become real? Kailan ba nagiging totoo ang contentment? When we experience loss. At kaya ang sabi ni Pablo, natutunan ko na ang sikreto kung paano makontento. Kasi naranasan ko na mapunta sa pinakababa. Na wala akong pera, wala akong makain, binubugbog ako, ikinukulong ako. We know the story of Paul. Lahat na ng pinakamasakit siguro na pwedeng maranasan ng isang tao, naranasan po ni Pablo. But who is Paul? Si Pablo po hindi naman po mahirap. We can say, one thing that we're sure about Paul is an educated man. He is elite. Sino pong rabbi niya? Sa nakakaalala? Gamaliel. Hindi po sino-sino ang tinuturuan ni Gamaliel. And ano pong citizenship niya? He's also a Roman citizen. Elite po yun. By birth. Hindi po binilay, by birth. Ibig sabihin, kahit pa paano, maganda po ang background ni Pablo. Pero nang pinili po niyang maglingkod sa Diyos, natuto din po siya maging tent maker, di ba? Sinusuportahan niya po ang sarili niya, pangangailangan po niya, but also there are churches, there are people who partnered with him, with the ministry. Kaya po sabi ni Pablo, alam ko, ito po ang contentment. Ito na yung sikreto, natutunan ko na. Bakit? Kasi sa lahat ng yon, pinalakas ako ng Diyos. Sa lahat ng yon, pinatatag ako ng Diyos. Sa lahat ng yun, kinaya kong lagpasan. And during this time, remember, nasan po si Pablo? Nasa kulungan. And yet, ang lagi niya sinasabi, let us rejoice. Magalak tayo mga kapatid. Gaano kadali sabing magalak tayo kung nasa loob ka ng kulungan? Well, personally, wala po akong alam na nakulong, but I want to be sensitive. Baka po meron po pala dito, naranasan po yun. So sa totoo, hindi ko po alam gaano kahirap. Nasa loob ka ng kulungan, pero sasabihin mo, magalak tayo. Mga kapatid, magalak tayo sa presensya ng Diyos. Dahil ang totoo, pag nasa atin ang presensya ng Panginoong Diyos, lahat makakaya natin. And that is why He is contented. Kaya ang sabi nga po natin, paano natin masasabi that we are content? Because it takes strength to be content. Na sa bawat pagdadaanan po natin, pinapalakas po tayo ng Diyos. Sino po sa atin dito? Dumanas na po ng matinding pagsubok sa buhay. Kung di man po lahat tayo, I believe most of us. Siguro po sa totoo lang, pag nagkwentuhan tayo, baka hindi mo na masabi, baka iiyak ka na lang sa sobrang tindi ng pagsubok. Sa totoo lang, minsan sasabihin na lang natin, para ka namang si Job. Lalo na pinakamatinding pagsubok, naranasan mo. Pero yung pong katanungan, paano natin pinagdaanan? Nadaanan mo. And right now, you're just looking back to that. Minsan po, ako kapag may mga kausap po ako, na mga, lalo na po mga anak po natin dito sa church, mga disciples po, every time they go through, alam na po nila to, they go through some difficult times. Isa po sa, madalas kong sabihin, anak,
Malalagpasan mo lahat ng ito sa grasya, sa biyaya ng Panginoong Diyos. And one day, look forward to that day. One day, you will just look back. You will smile and you will say, napagdaanan ko. Sa totoo lang ngayon, try to remember the things that you have gone through. Lahat ng masasakit, mahihirap, lahat ng hindi natin ma-imagine na pinagdaanan mo, kung naranasan mo talikuran ka ng taong mahalaga sa'yo, naranasan mong mawala ng trabaho, naranasan mong malugi sa negosyo, ano yan? And right now, you're still here. You can just look back to that day and you can say, wow, grabe. Biyaya ng Diyos. Kalakasan ng Diyos. Biyaya ng Diyos na naririto pa rin tayo, na kaya na lang nating lingunin, na kaya na lang nating balikan, na kaya na lang nating alalahanin, na kaya na lang natin ngitian. Yun po ang biyaya sa atin ng Panginoong Diyos. Yun po palang tunay na ibig sabihin ng Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi po ito na para pag mag-exam ka, hindi po natin sinasabi na kasalanan yon. Hindi po natin sinasabi na wag mo nang gagawin yon. Pero ito pala yon. Ito pala yung sinasabi ni Paul that I can do all things through Christ who strengthens me. Pinalakas kasi siya ng Diyos sa bawat bagyo na naranasan niya. Literal na binagyo si Paul. Di ba? Tinuklaw ng ahas, expectation nila mamamatay na. Di ba? Pero buhay pa. When he said na sinasabi niya na may kilala siya na umakyat ng pangatlong langit. Alam natin, siya yun. Kailan niya yung naranasan? Many Bible scholars believe that was the time na binugbog po siya at akala nila patay na siya. There are some who believe, hindi po natin alam kung anong totoo, di ba? Kasi hindi naman po nilatag sa Biblia na malinaw, pero may mga naniniwala na baka totoong namatay si Pablo at talaga nga na umakyat siya ng langit, naranasan niya talaga yun, tapos binabalik na lang siya ng Diyos. Kasi akala nila patay na si Pablo eh. It is in the book of Acts. So maaari yun po, no? So ito po mga naranasan ni Pablo. And that is why he can say, I can do all things through Christ who strengthens me. Dahil napagdaanan ko na ang iba't ibang pagsubok ng buhay. Napagdaanan ko na kung paano magutom, kung paano maghirap. And yes, naranasan ko rin naman ang managana. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, naghihirap siya. Kasi sabi niya, I know how it feels. I know paano. Alam ko kung paano managana. I know how to abound. At sa lahat ng yon, nakita niya kung paano siya pinalakas ng Diyos. So it takes strength to be content. Kaya sabi natin, paano ko malalaman? Kontento na ba ako? Naranasan mo na ba to be brought low? Naranasan mo na ba to experience that loss? Loss of a loved one, loss of a job, loss of a company, loss of one thing that is so important to you. And ito rin po, paano ko ba malalaman kung kontento na ba ako? Ano, sino ang mga bagay na mahalaga sa'yo? Kaya mo ba silang i-let go? Kaya mo bang bitawan? May bahay ka, kotse, ari-arian, hindi man bilyon, pero meron. Kung isang araw, binawi ng Diyos. Can you say that? I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi yun po yun. Kaya kayang-kayang sabihin ni Pablo, kasi naranasan niya. We can never say, I am content. If there is something in our lives, we cannot let go. Baka nga ngayon, meron po sa atin dumadanas ng ganyang challenge. Because you know, God wants you to let go of something. God wants you to let go of someone. God wants you to say no to this. And yet you cannot. God wants you to let go. Kung ano man po yan, baka meron po sa atin. And anak, God is reminding you, anak, ako ang kagalakan. Anak, ako ang magbibigay ng totoong satisfaction.
Ilan na po kaya ang nakilala po natin na sobrang yaman na, ang dami na kung anong meron sila, and yet not satisfied? Because we can have plenty and not satisfied. And we can also have few and be fully content. And we can only have that if we have that fruit of the Spirit in us, na matatagpuan lamang po natin sa presensya ng Panginoong Diyos. Kung meron po sa atin, kaya mong sabihin na, parang hindi ko pa nararanasan yung sinasabi, Pastora DJ, na to be brought low, to abound, yung parang rock bottom ng buhay ko. Well, praise God, kung wala kang ganong karanasan. Pero baka, di ba? Sa buhay na to, imposibleng hindi mo maranasan. Baka meron po sa atin mga estudyante, you do not know, pero sa totoo lang, mga estudyante ngayon, dami po natin nakakausap, grabe yung mga pagsubok na pinagdadaanan sa pamilya. So baka, di ba, sa totoo lang, mga estudyante pa lang, sanay na ng matitinding pagsubok. Pero mga anak, sana habang estudyante ka pa, matagpuan mo na ang tunay na kagalakan, ang tunay na kalakasan mula sa ating Panginoong Diyos. Amen? Pero ang sumagot ay yung mga hindi estudyante. Diba? Sana po mga anak, sana mga kapatid, habang bata ka pa, kung nandito ka ngayon, sinasabi mo, Pastora DJ, ako bata pa ako, teenager pa lang ako, pero grabe po yung pagsubok namin. Sana ngayon pa lang. That's my challenge for you. That's my reminder for you. God loves you so much. Hindi mawawala ang mga problema. But God wants you to have that joy in His presence, na kaya mong humakbang, hindi dahil malakas ka, hindi dahil matatag ka, kundi dahil lamang sa presensya ng Diyos. God's strength enables us to handle more and to live with less. Yan po ang contentment. Yan po ang kalakasan ng kaagapay ng kakontentuhan. Kaya tayo nakukontento kasi alam natin, kaya natin. Hindi dahil sa malakas tayo, hindi dahil magaling tayo, matalino tayo, kundi dahil sa presensya ng Diyos, sa kalakasan ng Panginoong Diyos na kahit na ano pa yan, kaya kong i-handle yan. And still to have less, simply because I have God. Sana po, ito po ang kaya nating ideklara sa buhay po natin. Sana po, bawat isa po sa atin, we know that ano pa man din yan, na pagsubok po na pagdadaanan po natin, kakayanan po natin. Ano man po yan, ba? Sabi natin, tinanong natin, may mga pangarap ka pa ba? That you will continue dreaming. You will continue achieving. Pero ang tanong, anak, paano kung hindi mangyari? Yung pangarap mo, yung inaasam-asam mo sa buhay mo, anak, paano kung hindi mangyari? Magtatampo ka ba sa Diyos? Magagalit ka ba sa Diyos? Or you can say that, I can do all things. Hindi man ibigay ng Lord yung kumpanyang inaasam-asam ko. Hindi man ibigay ng Lord yung trabaho na gustong-gusto ko. Yung kumpanya na gusto ko mapasukan. Yung pamilyang pinapangarap ko. Hindi man ibigay ng Diyos, I can do all things. And we're not just talking about the hardships in life. We are also talking about the emotional challenges that we will go through. I can do all things through Christ who strengthens me. And that's the secret to contentment. Dahil sa kagalakan na meron si Pablo, simula pa lang na naglilingkod siya sa Diyos, alam na po niya ang sikreto na yan. Bago po tayo tumawid, balikan lamang po natin. Do we know the story of Jacob and Esau? Mayroon pong isang pagkakataon, di ba? Alam po natin itong magkapatid na ito ay nagkaalitan. Right? Sila po actually ay kambal. Right? Sino bang may kakambal dito? Wala. Ayun. Si Kuya Kelvin may kakambal. Andito ba si kakambal? Alam mo, may hapon. Usually hapon, Yan. Isang example ng kambal na hindi magkamuka. Diba? Pero mukhang si Jacob at si Esau hindi rin po magkamuka. Magkaiba, pati ugali po nila. Diba? Dahil si Jacob po, taong bahay. Samantalang si Esau po ay hunter. Ayan. So, hindi po natin i-discuss yung kanilang kwento. Pero dumating po yung pagkakataon. After so many years, sila po ay nagkatagpong muli. At handa na po silang magkapatawaran. And sabi po ni Esau,
Kasi ang sabi po niya, sinalubong daw po siya ni Jacob ng ang dami-dami, ang daming hayop, ang daming kung ano-ano para peace offering. Ayan. Sino po dito nakaranas na po magbigay ng peace offering? O hanggang ngayon, hindi pa? O baka kailangan magbigay ng peace offering sa best friend mo. Okay, meron ng ano dyan, chatok-chak sa malapit. Yes. Marketer ng ano, nagmamarket ako. Ang sabi po ni Isom, nakita po niya yung napakaraming peace offering ng kakambal po niya. Ang sabi po dito, I already have plenty. My brother, keep what you have for yourself. Yes. Kapatid, ang dami ko na eh. Ang yaman ko na eh. Actually, hindi ko nga alam anong gagawin ko sa ari-arian ko eh. Yes. Sana all. Diba? Sana gano'n, no? Yung, tawag dito, yung may mangungutang sa'yo, di ba? Sabi mo, oh, magkano? 1 million ba? Yes. sana gano'n kadali. Sabi niya, brother, bro, hindi ko na yan kailangan. Dami na eh. Limpak-limpak na yung ano ko eh. Di ba? Wala na. Ang dami ko lang ang bank accounts. Di ko na alam sa isasalpak yung pera ko. Di ba? Sana ganun eh. Di ba? Sabi niya, I already have plenty. Di ba? Pero ano pong sagot ni Jacob? Sabi po ni Jacob, please accept the present that was brought to you. For God has been gracious to me and, pakibasa po ng malakas yung dilang, I have all I need. And because Jacob insisted, Esau accepted it. Pareho po silang mayaman na. Tingnan mo yung katabi mo. Yes. Pareho kayo, di ba? Pareho. Payaman. Yes. Malapit na, di ba? Papunta na dun eh, di ba? Yayaman na eh, di ba? Oh, sino ka? Di ba? Ikaw ba si Jacob? Si Esau. Alin tayo dyan? Oh, basta papunta na tayo dun. But between the two, pareho silang mayaman na. Pero hindi po ba, napakaganda ng sagot ni Jacob. Ang sabi po ni Esau, ang dami na eh. Dami ko ng pag-aari. Pero ang sabi po ni Jacob, meron ako ng lahat ng kailangan ko. This is the answer of a man of God. Yes, Jacob is not perfect. We know the story. Niloko po niya ang kanyang kapatid. Pero alam po natin na sa paglalakad po niya ay natagpuan po siya ng Panginoong Diyos. At siya po ay sumubok na maglakad sa presensya ng Panginoong Diyos. Kaya ang sabi niya, I have all I need. Dahil lang totoo, ang Panginoong Diyos po natin ay nagpapalang Diyos. Amen? Walang ipagdadamot sa iyo ang Panginoong Diyos if you need it. Kung kailangan mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya kung wala pa sa iyo, ibig sabihin, hindi mo kailangan. Ano kaya yan na inaasam-asam ng puso mo? Wala pa hanggang ngayon? Hindi pa kailangan. Dahil ang Panginoong Diyos ay mapagbigay na Diyos. Kaya ang totoo po niyan, contentment is not against having, but hoarding. Hindi po dahil nag-aasam tayo ng kung ano man, di po ba? Ay masasabi, hindi tayo kontento. Kaya hindi naman po against ang contentment for having. Hindi po, dahil ang Panginoong Diyos ay mapagpalang Diyos. But contentment is against hoarding. Ang tanong, mga kapatid, ikaw ba, alam mo ba kung nag-hoard ka na o hindi pa? Ngayon baka sasabihin natin, di ba, na, wala naman ako ma-hoard eh. Wala naman ako maraming ari-arian, Pastora DJ eh. Di ba? Well, we can say that. Pero ito nga eh, anak, yung mga bagay na meron ka, pag sinabi ng Diyos, kaya mo bang bitawan? Pastora DJ, ito na lang eh. Ito na lang yung meron ako eh. Hindi nga ako nag-hoard eh. Hindi anak. Kung yan ang meron, kasi sabi mo, konti lang ang meron ka, pero pag sinabi ng Diyos, ngayon, sige na, halimbawa lang, hindi hingi ng Diyos, pero ngayon lang, tanungin kita, kukunin, kaya mo bang ibigay? Can you say, I can do all things. I can go through this, through Christ who strengthens me. Kung hindi, then you are still hoarding.
ang hoarding hindi lamang po para sa maraming kayang i-hoard. Hindi, Pastora DJ, yung nag-hoard yung mga daming ko sa bahay. Di ba? Sino na dito nakapagsabi ka na wala akong may suot. Pero binuksan yung cabinet, yan. Di ba? Yan tayo eh. Di ba? Wala akong masuot na sapatos. Di ba? Pero grabe, di ba? Mukha ka ng centipede sa dami ng mga sapatos mo. Contentment is not against having, but again, are we hoarding? Nakalimutan ko na po, na years ago, na nauso yung, yung minimalist living. Di ba, merong isang babae na sumikat, right? Tapos tinuturo, I forget her name eh. Marie Kondo. Yun ba? Marie Kondo? O yan, basta yun, si Marie. Si Mare. Ayan. Diba? Diba? I tried. Baka bigla po mamatay yung mic ko eh. Diba? Patayin ako ng asawa ko eh. I tried. Diba? From time to time, you just simply ask, ano yung mga bagay na hindi na kailangan? Ito pa, wag na po tayong maglingunan ha. Pero may mga kilala po tayong hoarder. Yung pagdating sa bahay, hindi, magagamit ko pa to eh. Di ba? Just tatabi mo. Pagdating na pa na magagamit pa natin to, tatabi mo. Di ba? Saan dami na? Di ba? Next time wala na mapaglagyan. Pag mahilig po tayo magsabi ng ganon, ay magagamit pa to. Di ba? Pwede na po, nasa edge na po tayo. Baka hoarder na po tayo. Kasi kung hindi mo po magagamit ngayon, pwede na pong magamit ng ibang tao. Amen? Kaya, di ba, sabi ni Marie, sabi niya, parang 6 months yata. 6 months! Check mo na lahat. Kung hindi mo nagamit, within 6 months, ibigay mo na. I-let go mo na. Kasi mapapakinabangan pa yan ng iba. Minsan kakasabi natin, hindi magagamit ko pa to. Sikip-sikip na. Di papayat pa ako. Di ba? Hindi, hanggang sa ang dami nang nakapile up. Di ba? Di, masusuot ko pa to. Di ba? Inspiration ko to. Di ba? Para pumayat ako. Di ba? Para pag masasara ko na yung zipper. Di ba? Umabot na ng... Di ba? Pwede pa pong mapakinabangan ng iba. Di ba? Sa simpleng mga ganong pagtatanong po ng sarili po natin, pwede po nating makita. Kontento ba ako? O hoarder na pala ako? Di ba? Baka hoard na ako ng hoard. Pwede pang mapakinabangan ng iba. Sa totoo lang, di ba? Sa mga nakaranas na po, di ba? There are some of us, I know personally na, di ba? Nagche-check, tapos kapag na, ibibigay, di ba? Di ba there's joy in our hearts? Extra joy in our hearts na, yes, may makikinabang na iba. Yes, may matutuwang iba. Amen? So again, contentment is not against having, but it is against hoarding. Na sana, ang gusto po natin, dumating po tayo sa pagkakataon na kaya po nating mag-let go. Because we can say, I have all I need. Because God is that good na wala siyang hindi ibibigay sa'yo na kailangan mo. Kung kailangan mo, God will provide for it. Amen? Sino na po kaya sa atin, kahit pa paano nakikita po natin, because of that joy that God has brought me, the joy, the fruit of the Spirit, now I'm realizing I'm content. Or at the very least, I'm in the process. Right? For sure, nakikita po natin ang kalagayan ng ating mga puso. So, paalala pong muli, ang pag-hoard, hindi lamang po para sa maraming kung ano-anong ari-arian o kung ano pa. Basta, there's something in your life that you cannot let go. Then, kapatid, anak, I'm saying this lovingly, most probably, you are not living in contentment. As long as there's something in your life, hindi ko kaya. Lalo na pag sinabi na ng Diyos, anak, let go. Anak, bitawan mo na. And you cannot. Then now we are realizing, you are realizing, I am not living in that joy that is producing contentment. So that's the one secret of joy. What is the another one? That is a secret of joy. Nasabi na po natin kanina. Number 2, joyful generosity.
Wow, meron palang joyful generosity. Pero ito, maging totoo po tayo. Sa totoo lang, minsan, may mga nakikita po tayo, wow, sobrang generous naman niya. Wow, grabe mapagbigay naman siya. Pero hindi naman din po lahat ng ganon ay joyful. O wala na pong maglilingunan. Di ba? Check lang din po natin ang sarili po natin. Ako ba? Sa bawat pagkakataon ba na ako ay nagbibigay? Totoo bang may kagalakan sa puso ko? Sa tuwing ako ba ay tutulong? Totoo bang may kagalakan sa puso ko? Kaya yan po ang gusto po natin ipakita, ipaalala sa bawat isa sa atin. Ni-reveal na, pinakita na po sa atin, ito ay sikreto ng kagalakan. Joyful generosity. Binasa po natin kanina, verse 19, right? Basahin lamang po natin yung mga naunang verses from verse, sige, ulitin po natin. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. So again, will supply every need of yours. Ang sabi po ni Pablo para sa mga taga-Philippi, lahat ng pangangailangan nyo, ibibigay ng Panginoong Diyos dahil siya ang mayamang Diyos po natin. Pero basahin po natin from verse 14. Yet it was kind of you to share my trouble. So dumanas po si Pablo, nabanggit na po natin kayo na dumanas po siya ng paghihirap. Ang sabi niya, you shared that with me. Ang sabi po niya sa mga taga-Philippi. Ayaw pong, di ba gumagana? Ayaw na? Ayan, sige. And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, nung nagsisimula daw po si Pablo sa kanyang ministeryo, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. So sa Macedonia po, marami pong churches po dyan. Isa po ang Philippians. At ang sabi niya, when I left that place, walang iba na tumulong sa akin, nakipag-partner sa akin, kundi kayo lang. Grabe po, no? Ito po mga taga-Philippi. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. So, siyempre, alam po natin ang kwento, siya po ay tent maker. Right? So, siya po ay nagtatrabaho din para suportahan ang sarili niya, tumulong sa iba, suportahan ang ministeryo. But of course, hindi sa lahat ng pagkakataon kaya. Right? So, may mga pagkakataon po, kaya nga sabi po niya, di ba, I know how to be brought low. Alam ko paano maghikahos sa buhay. Pero sabi niya, you partnered with me. And ang totoo po niya, yung sinasabi niya po dito, even in Thessalonica, there was one time, nabanggit po ito sa Book of Acts, if I'm not mistaken, na meron pong church na dumaan po ng matinding famine. And it is in 2 Corinthians, he reminded the church in Corinthians, we want you to know, brothers, about the grace of God has been given among the churches of Macedonia. Isa po dyan ang Philippians. For in a severe test of affliction, tingnan po natin mabuti ito ha, their abundance of joy. Pero ano po ang kasunod? And extreme poverty. Kailan po natin mapagsasama ang extreme poverty at abundance of joy? Sa buhay po kaya natin. Totoong matatagpuan po kaya natin to? Pero grabe, sabi ni Paul, di ba? Extreme poverty. Ang Philippian church. And yet, they have abundance of joy. Kaya, ano pang sabi dyan? Have overflowed in a wealth of generosity on their part. Wow. Grabe. Ito po ang Philippians. So, balik po natin kayo na sa verses 14 to 16. Lahat ng ito na sinasabi po ni Pablo, sabi niya, dahil dito, dahil sa kabutihang loob ninyo, dahil sa pagtulong ninyo, and that is why there is verse 19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Ano pong sinasabi ni Pablo? Ang verse 19 ay para lamang po sa nakaranas ng verses 14 to 16. So mga kapatid, I want to say this lovingly. We cannot just claim verse 19 if we do not know verses 14 to 16. Hindi natin pwedeng sabihin, and my God will supply every need of mine. Dahil siya ang aking mayamang Diyos, dahil siya ang malaking Diyos na sinasamba ko. Kung hindi kahit na minsan naranasan po natin yung naranasan ng Philippian church, dahil ang verse 19 ay para po sa kanila.
Ang verse 19 ay para sa ganong klase ng mananampalataya. So we must ask ourselves, do I have that heart like them? So anong sekreto pinapakita po sa atin dito ni Pablo through the Philippian church? So dalawang bagay. Paano ko mararanasan yung sinasabing joyful generosity? Una, through sacrificial giving. Ang totoo po niyan, hindi po natin matitest. Di ba? Sabi kanina, di ba? The test of affliction. Hindi po natin masusuri ang mga puso po natin kung hindi po natin mararanasan ang sacrificial giving. Yung pinapakita po natin kayo na from Philippians 4:14 to 16 and in 2 Corinthians 8:1 to 2, yung sinasabi po ni Pablo kung paano po naging matulungin, mapagbigay sa kabila ng kahirapan itong church na ito, doon po napatunayan. Nakita po ni Pablo sa pagbibigay nila, yun ay bunga ng kanilang kagalakan. Kaya hindi po nila nakikita kung ano yung kahirapan nila, ano yung kakulangan nila. There is that joy in their hearts. Kaya nung sabi doon, overflowed in the wealth of generosity. Grabe. Kaya ang totoo po, hindi po natin masasabi kung generous na po tayo if we haven't experienced giving out of poverty. Wala po magtataas ng kamay, pero sino po kaya sa atin dito, naranasan na po natin, yung walang-wala na po tayo. Na ultimo pamasahe natin, bilang na bilang kada piso. Hindi ka pwedeng bumili ng candy, kasi mababawasan yung pamasahe mo. And yet, hindi kailanman binawasan mo ang tithes and offerings mo. Kasi commitment mo yun kay Lord. And every time you give that, there's that joy in your heart. Because you trust in the Lord. You love the Lord. So we can never say, di ba? Di ba nga merong kwento sa Bible na merong isang matandang balo na babae, di ba, na nagbigay ng pinakamaliit na halaga. Tapos may mga pariseo na ang laki-laki nung in-offer po nila. Pero anong sabi po ni Jesus? Sino ang kinalulugdan ng Diyos? Yung babaeng balo. Because she gave out of her poverty. Pero yung mga pariseo, they just gave kung anong sobra sa kanila. So kahit na milyon-milyon pang ibigay po natin, yes, walang magtataas na kamay, sino kaya nagbibigay ng milyon sa church? Sana isa rin po sa pangarapin natin. Because it's not just for the church. It is for the next generations na matataniman dahil po sa mga gawain po natin. Amen? Kaya ano man po yan no, na binibigay po natin, kahit milyon pa yan, pero tanungin natin ang sarili po natin kung yan po ay out of that overflow. Diba? Ay kasi may sobra ako eh. Diba? May sobra ako eh. Wala akong mapaglagyan eh. Sige, bigay ko na lang sa church. Diba? Pero kung maranasan po kaya natin, I forgot there, I heard many years ago na may isang pastor nga po na ang giving niya po sa church ay actually, di ba, where we are encouraged to give 10%. Kaya nga tithes eh, di ba? 10%. But that's the bare minimum, di ba? Kaya pwede, di ba? Kaya we call it tithes and offering. You can give beyond. Di naman po natin yan, abang tawag dyan, sinisingil. Uy, ko, walang 10% yung binigay mo, di ba? Commitment mo yan kay Lord, okay? Kung anong commitment mo, anong conviction mo, it's between you and the Lord, okay? Pero ang mga leaders natin, syempre ginagabayan din po tayo. Kasi hindi po yun para na, alam mo yan, ay, walang pera ang church. No, kung may pangangailangan ng church, magbibigay ang Panginoong Diyos. Amen? Pero tinuturuan po natin ang bawat Horizon Chomp to give back to the Lord, to bring back the tithes, right? Kasi para sa atin, kasi para sa'yo, para hindi tayo maging greedy, para maingatan natin ang puso natin, para pagkatiwalaan din po tayo ng Panginoong Diyos. Yan po, tinuturo po natin. And so in a sense po, di ba, 100% tithes ibibigay mo sa Lord, sa'yo yung 90%. Hindi sayong-sayo. Be a good steward. Pinagkatiwalaan lamang po tayo. Amen? But then years ago, I forgot who is that pastor, pero ang naging, ano nga po niya, no, ay 90%, yun po ang giving niya sa church. And he's living with the 10%. Kasi yun po ang deklarasyon niya eh.
I have all I need. With the 10%, I am content. And so I can be that generous. Di ba? And for sure, may iba pa na tinutulungan, binibigyan, di ba? So itong nakikita po natin dito, di ba? Yung pangako sa verse 19, makiklaim po natin yan kung nararanasan po natin yung sacrificial giving. Na kahit na parang wala na, pero pag may nangailangan, at alam ko naman, kaya pa naman. Di ba, masisiksik pa naman. Lalo na kung kinonvict ka ng Diyos. I heard a lot of stories. Di ba? Na walang-wala na. Tapos, na-sense nila, sinabi ng Diyos, ibigay ko itong natitirang 100. Parang recently lang, I've heard that kind of story. Nakalimutan ko na yung buong konteksto po, no? Na yung mga ganong story na, yung natitira ko 100, ibigay ko daw sa kanya. Pero yun na lang. Di ba? Pero sumunod siya. And then later on, may magbigay sa kanya ng 500. Estudyante pa lang po ako sa PUP, naririnig ko na po yung ganyang mga testimony because God is that good. So kung tayo po nararanasan po natin, makonvict po tayo ng Panginoong Diyos and you feel like it's sacrificial giving, go and obey God. You can never outgive God. Amen? So kung sino man po sa atin, maranasan po natin yan, na-sense po natin na may bibigyan, may tutulungan. And ang totoo po niyan, hindi lang din naman po to about money. We can give our time, our efforts, our energy. Yun po ang pinakita po ng mga taga-Philippi para kay Paul. So kaya sabi po ni Pablo, di ba? Dinedeklara niya ang pagpapala sa kanila ng Panginoong Diyos. Dahil nakita niya kung paano po sila magbigay. Hindi lang para kay Pablo, magbigay para sa Diyos at sa gawain ng Diyos. And that is not just sacrificial giving. There's also what we call the good soil giving. Basahin po natin sa verse 17. Kasi kanina po, binasa lang po natin hanggang verse 16. Tama? Sabi po natin verse 17. Ang sabi po dito, not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. Ang sinasabi dito ni Pablo, hindi naman dahil hindi ko tinatanggap yung mga binibigay ninyo kasi ang dami kong pangangailangan. Pero gusto ko kasi na lalo pa kayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Continue po natin. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. At yun na nga po ang deklarasyon po niya, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Si Pablo po, dahil pinadala po si Epaphroditus, yan, para po mag-minister sa kanya. Yeah, para po tumulong po sa kanya. At kung ano-ano po mga pinadala po nila through Epaphroditus. Tanong, bago po ba dumating si Epaphroditus, si Apostle Paul po ba ay nalulungkot? Ay, ba't di po tayo makasagot? Bago po ba dumating si Epaphroditus, si Apostle Paul po ba ay nalulungkot? No. Puno na po ang kagalakan sa puso po niya. Pero po sinasabi niya, pero dumating si Epaphroditus, extra bonus. Extra na bonus pa. Kaya nagpapasalamat po siya at hindi niya tinatanggihan. Kahit sinasabi niya dito, I am well supplied. Dahil maaari po, may ibang mga Kristiyano po sa lugar na yon na tumutulong na rin naman po kay Pablo. Si Epaphroditus po, if you know the story, di ba, pinapunta po siya, matagal bago po nakarating. Di ba? Kasi malamang nahirapan po siyang hanapin kung nasaan si Pablo at di rin po natin alam, baka nagkasakit din si Epaphroditus. At si Epaphroditus po, hindi po kung sino-sino lang. Sundalo din po ito ng Diyos. Pero siya po ang pinadala po para po mag-minister kay Apostle Paul. So sabi ni Paul, grabe naman kung paano nyo ako tinutulungan, kung paano nyo pinapakita sa akin ang pagmamahal ninyo at pagmamalasakit ninyo. Kaya hindi ko tatanggihan dahil ang gusto ko, pagpalain pa kayo ng Diyos. And dito po sa Horizon, tinuturo po yan sa atin. Right? Tinuturuan po tayo na magtanim sa mga good soil ng mga tao. Ano pong sinasabi ng good soil? Ito po yung mga tao na alam po natin ay nagpapagamit po ng tunay sa Panginoong Diyos. Si Apostle Paul, alam naman po niya, hindi po ito pagyayabang. Alam po ni Pablo, good soil po siya. Kasi kahit saan naman po siya mapunta, makulong man siya o hindi, magpapalagana po ito ng salita ng Diyos.
Kaya nga po, di ba, may mga, ang sabi po, to the house of Caesar, di ba? We greet you. Bakit? Kasi ibig sabihin, may mga naging Kristiyano, may mga naging mananampalataya na nandun sa household ni Caesar. At kasama na po din dyan yung mga elite na mga sundalo. Dahil mga elite na sundalo po, yung naka-kadena, naka-chain. Naka-chain po si Pablo. Naka-chain po siya sa mga gwardiya, sa mga sundalo. Elite po itong mga sundalo ito. Hindi kung sino-sino, hindi putso-putso na mga sundalo, kundi mga elite na mga sundalo po ni Caesar. Naka-chain po sa kanya sa maghapon, 24 hours a day. Nagsasalitan po sila. Meron po silang rotation. At lahat ng ito, binabahaginan ni Paul ng salita ng Diyos. So si Pablo pa ba ang hindi good soil? Kaya ang sabi po niya, tatanggapin ko ang mga pagpapala ninyo. Dahil alam ko, good soil ako, para lalo pa kayong pagpalain ng Diyos. Dalawang tanong. Una, tayo po. Are we giving? Tayo po ba ay nagtatanim sa mga good soil? Alam po ba natin, yung mga taong nakapaligid po sa atin, kung sino po sa kanila ang mga lingkod ng Panginoong Diyos, ginagamit ng Panginoong Diyos. And so, tayo po ay makapagtanim din po sa kanila. Pero sa kabilang banda ito rin po. Tayo po. Good soil po ba tayo? Ako po bilang isang full-time staff ng Horizon, at pinagkatiwalaan po ng mga gawain dito po sa iglesyang ito, pinagkatiwalaan ng mga disipulo na who are generous enough, yes, diba? Na nagbibigay, nagtatanim. Sa totoo lang yan po, lagi po na sinasabi ko sa Panginoong Diyos, Lord, do not waste what they have given. Dahil hindi ako good soil. Sa totoo lang, nakakatakot po. Nakakatakot po minsan tumanggap. Kasi nakakatakot na ma-waste. Masayang kung ano po ang binibigay ng tao, binibigay ng iglesia, yung mga biyaya ng Panginoong Diyos. Di po ba? Kung ako po pala hindi good soil. So those are the two challenges, mga kapatid, especially Horizon Chomps. Tayo po ba ay nagbibigay, nagtitiwala, nagtatanim sa mga good soil na mga tao sa buhay po natin? At mas mahalagang katanungan, again, for Horizon Chomps. Or maybe even our guests. Kung guest ka at alam mo, mananampalataya ka, tinanggap mo ang Diyos, tinanggap mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, you are a believer. Anak, tatanungin din kita, are you a good soil? Para kung sakali man, bawat tao na magbe-bless sa'yo, bawat tao na magbibigay sa'yo, magtatanim sa'yo, you can also declare verse 19 to them. Dahil ikaw, parang si Apostle Paul, alam mo, good soil ka. At sa pagtatanim ng mga taong ito, alam mo, magpapala at magpapala lalo ang Panginoong Diyos para sa kanila. So, for us, Horizon Chomps, even our VIPs, ito po'y napakahalagang paalala po sa atin ngayong umagang ito through our Apostle Paul. Hindi ko po alam kung tayo po ay hinanap natin ng paulit-ulit. Ano nga ba sikreto para maging kontento? Ano nga ba sikreto para magkaroon ng tunay na kagalakan sa pagiging generous? Ito pala yun. At tagal ko nang binabasa to. Ilang beses na, dinevotion ko pa to. Ito pala yung sinasabi ni Pablo. Remember, again, this is the last part of his letter. At sinasabi niya, binibilinan na niya ang mga Philippians dahil sa kagalakan na meron ka at meron ako. Ito ang mga sikretong nire-reveal sa atin ng joy na sa pamamagitan ng kagalakan na yan, magkakaroon tayo ng totoong pagkakontento. Magkakaroon tayo, ang puso natin magiging tunay na mapagbigay. And this is our gospel for this morning. Bakit? Paano na masasabi ko, Pastora DJ, that I can have this? Balikan po natin sa simula. Ang sabi po sa Galatians,
The fruit of the Spirit is love, joy. This is the fruit of the Spirit. Anak, kung mananampalataya ka, again and again sasabihin ko sa'yo, you have this. Lahat ng ito kasama si joy. Nasa iyo ang kagalakan. Pastora DJ, bakit parang hindi ko nararanasan? Alam mo, sa totoo, nasa iyo ang banal na Espiritu Santo, huwag mo rin sasabihin, ninakaw na ng kaaway. Nasa iyo yan. Kaya lang, hindi natin nini-nurture. Hindi natin pinapalago. Hindi natin iniingatan. Pero anak, nasa iyo yan. Kung mananampalataya ang katabi, mapakisabi sa kanya, nasa iyo ang joy. Hindi yan mananakaw. Hindi yan mananakaw ng kaaway. Nasa iyo yan. Nasa iyo banal na Espiritu Santo. Bunga ito ng banal na Espiritu Santo. Bunga ito ng gospel. Bunga ito ng salvation na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Pero paano nga ba ito patuloy na lalago sa buhay ko? Kaya sabi ng Panginoong Jesus, I am the vine. You are the branches. Whoever, ano pong sabi? Abides in me and I in him, He it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Paano po na patuloy na lumago ang kagalakan sa buhay ni Pablo? Because he continually abided in the Lord. He abided in the Lord every step of the way. So, anak, kapatid, ito ang tanong ko sa bawat isa sa atin. Are we abiding in Christ Jesus our Lord, every step of the way? Baka sinasabi natin, parang hindi naman namumunga. Ba't parang wala naman itong mga to? Lalo na yung joy, tuwing may problema, lagi ako malungkot. Parang feeling ko wala akong satisfaction. Hindi ko magawa yung sinasabi na generosity. Hindi ko magawa. Anak, kasi baka hindi mo naman pinapalago because you are not abiding in Christ. Pong sabi, whoever abides in me. So if you abide in Christ and He in you, ano pong sabi doon? He is that bears much fruit. At ito po yung mga bunga na makikita po natin sa buhay po natin. Na kahit sa totoo lang, sa mata nating mga tao, nakakadismaya. Sa paningin nating mga tao, nakaka-frustrate. Pwedeng mag-cause po sa atin ng galit, ng hinanakit, ng pagkalubog, and yet, hindi mawawala yung tunay na kagalakan. Because we abide in Christ Jesus. Makukulitan po kayo sa akin again and again. Kapatid, kung Kristiyano ka, nasa iyo ang bunga na yan. And it's not just joy, the love, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yes, kapatid, nasa iyo yan. At patuloy na lalago, lalo na ang kagalakan if we abide in Him. If we abide in Him. Pakisabi nga po sa katabi, let's abide in Christ. Huwag mo lang sabihin sa katabi mo, di ba? Kundi talagang tayong dalawa, di ba? Sama-sama tayo. Sumunod tayo kay Kristo, mamuhay tayo ng naaayon sa Kanyang kalooban at makikita natin ang bunga na ito. At ang sabi ni Jesus, much fruit. Kaya po, ang bigay diyan natin this morning, walang iba. Joy is the fruit that bears fruit. Nang dahil sa kagalakan, makikita po natin ang mga bunga ng contentment and generosity. And not just that, kundi joyful contentment and joyful generosity. Yan po ang sekreto niya, yan po ang bunga niya. And if we abide in Christ, we will have all these things. Kaya naman po ngayong umaga nga to, siguro imbitahan ko na rin po ang music team po natin. Why not? Let's just end in celebration and just really, not just sing to the Lord. Ideklara po natin kung paano po tayo nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Imbitahan ko po ang lahat ng tumayo. Hindi ko po alam mga kapatid, hindi ko alam mga anak kung ano po ang natutunan natin sa 12 parts ng series na ito. Pero kung may isang bagay na sana po ay patuloy na tumimo sa mga puso natin ay ang katotohanan na ang ating Panginoong Diyos
sa kanyang kabutihan, kalakihan, sa kanyang pag-ibig. Ang gusto niya, hindi ka lang maging masaya. Ang gusto niya, magalak ka. Ang gusto ng Panginoong Diyos, tunay na maranasan mo ang kagalakan na nanggagaling lamang sa Kanya. And right now, let us just all celebrate the goodness of God. Let's just all sing to the Lord. Let's just show Him how good He is. Oh God, ngayong umagang ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na talaga hindi lamang po na narinig po namin ang inyong salita, kundi Lord, tumimos sa aming mga puso, Panginoon. You want all of us to be joyful. You want all of us, oh God, na maranasan ang sikreto, ang bunga ng kagalakan. Oh God, in your presence, we will be contented. In your presence, oh God, we will be generous, oh God. Only in your presence that we will find that joy in our lives, oh God. So Lord, maraming salamat po at ngayon, Panginoon, tanggapin mo ang aming pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. This is the day you made, so I will rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Oh, today, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Jesus, come what may, you are worthy of all my praise. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. So let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing, Holy Spirit, so let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit,
no limit. Oh, Holy Spirit. Oh, shout. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, sing. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, sing. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, 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 Amen, amen. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay na gesture of receiving. Let me have the privilege to bless you. Brothers, sisters, and friends, as you abide in Christ, as you continue to journey and discover the secrets of joy, how to have the joyful contentment, that joyful generosity in that beautiful journey. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord turn His face towards you and give you His peace. His peace that will overflow in all areas of your life. And not just that peace, but the love of the Lord that will cover you no matter what you experience in your journey. Oh Lord, thank you for this, oh God. Mga kapatid, I declare in your heart, you will find it in your heart. By the grace of the Lord, you will abide in Him. It's only by the grace of the Lord. And now to you, our God, who is our King, eternal, immortal, invisible. To you alone do we give all the glory, all the praises, and lahat ng kaya po naming ibigay, Panginoon. Sa'yo lamang po ang pinakamainam, O God. Sa'yo lang at wala na pong iba dahil Ikaw ang Diyos na buhay, nag-iisang Diyos na makapangyarihan, nag-iisang Diyos na kayang magbigay sa amin ng tunay na kagalakan. Sa'yo lamang po ang lahat ng ito, Panginoon. And this is our prayer in Jesus' name. And everyone will say, Amen and Amen. Thank you so much, O God. Amen and Amen. Yes. Sige po. Pakisabi sa katabi, kita tayo next week. Let us listen to Pastor Benji Chico with his message, Pushing Through Life's Challenges. Ayan ha. So ano kaya ang ituturo sa atin ng Panginoong Diyos? So kita-kita po tayo next week. But for now, sige po, yakapin, hawakan po natin ang ating mga katabi at sabihin na, congratulations because success begins on Sundays. God